ito ngayon, ah, pumasa na ba ito, napirmahan na ba ito para maka-avail sila dahil since galing ka rin po, Senator Tulfo, sa DSWD noon, bawal maka-avail ng medical assistance sa malasakit centers. Kailangan pa nilang pumunta sa mga regional offices or city offices po ng DSWD. Sabi ko, mag-aabono pa sila ng pamasahe nila para pumunta ron. Kaya nga may one-stop shop, may malasakit center para maka-avail sila ng medical assistance. Why it took you so long? More than a year aside from that issue na walang personnel, plantilla personnel sa PCSO, ito pang JAW, until now wala pa rin. Kumusta na po ito Sir, para makaka-avail na ho ba sila ng medical assistance? sir, as the status of gown is for final review as of the OSECION, so Office of the Secretary, for signature and endorsement to PhilHealth. Parang nabasa ko yung script na yan last year pa yun po. I mean, last year ko po narinig. Sir, bago po ang presidente ng PhilHealth. Okay, okay. Actually, last year ko po yung narinig. To be exact, tandaan nyo, August 20 of 2024, nag-health hearing din tayo, eksakto, ganitong araw. Baka i-review nyo, baka the same day rin po, August 20 ng 2024, pinangako rin po yun na nandiyan na. So, okay nga. Bago na rin yung presidente ngayon, baka binasa lang yung script na for review. Siguro 12 times ko narinig yung for review na yan. Tama yung sinabi ni Senator Erwin. Bilisan natin yung tulong sa mga kababayan natin. Bawat araw, bawat oras na nasasayang, ilang buhay po ang nasasakripisyo tuwing hindi tayo gumagalaw dito. Tandaan natin, pera ng taong bayan yan, ibalik po sa ating mga kababayan. Pakicheck na lang po, sir. Salamat po sa iyong pagmamalasakit, Senator Erwin, sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa mga mahirap. You've been there, galing ka sa DSWD po. Salamat. Thank you, Senator Erwin. So patuloy natin ang so yung assurance ng DOH, tuloy-tuloy naman po inyong tulong, walang matatanggihan na pasyente. Can we hear that from you since bago po kayong in charge ng MyFIP? Sir, as you said it, as I have reported, yun po ang ginagawa natin ngayon to enhance it more. Kaya nga, as much as possible, we will comply. Of course, the priority is always the patient, ang pasyente. Walang matanggihan. We always give in to the needs of the patients, Senator. Kumpletuhin na lang natin about PhilHealth. Kayo naman po may counterpart talaga kay sa hospital billing. The more na tumaas ang inyong counterpart, the more po ang tulong nyo nun, mababawasan po yung out-of-pocket expenditures ng ating mga kababayan. Yung ibig sabihin nito, pag tinaasan ng PhilHealth ang kanilang coverage o counterpart, ang ibubunot na out-of-pocket ng ating mga kababayan ay mas mababawasan yung problema nila. So, ano po ang status ngayon sa lahat ng malasakit center? May PhilHealth po ba doon? Dahil since kayo naman po yung final touch sa billing. Uh, Thank you po, Mr. Chair. So, dun po sa huling tuos namin in terms of the support value, yung porsyento po ng total bill na kino-cover ng PhilHealth. Dahil nga po dun sa 50% across the board na pinairal namin nung January, umaabot na po ng for basic accommodation po or forward accommodation ng almost 75-80% po ang coverage ng PhilHealth. So para po matulungan ang ating mga kababayan at ma-maximize nga po itong coverage ng PhilHealth, lalo na po yung mga may kakulangan sa dokumento po. Sinimplify po namin yung proseso. Actually, nasa online na po yung mga MDR forms para po mas mabilis na ma-fill out. At sa kabuuan po ng 167 malasakit centers po, ay 90% po yung covered namin. Ang plantilla po namin ay actually masigit pa po sa 167 198 items po kami. Ang problema po namin yung bilis din po ng attrition ng pag-hire po namin ng mga tao. Pero continuous po namin hina-hire, Mr. Chair, at talaga po naglaan po kami ng position po sa lahat po ng malasakit centers. Sobra pa po. Salamat po. No? You may before you continue your presentation sa PhilHealth,
Isisingit ko na lang po. Nandito kasi yung napag-usapan na lang natin about the DSWD. Nandito po ang ating chairperson ng National Commission of Senior Citizens. Alam nyo, napaka-importante po ng ating mga lolo't lola. Alagaan po natin sila. Wala tayo sa mundong ito kung hindi po dahil sa kanila. At kilala po ang Pilipino sa pag-aalaga, yung ating kultura na talaga hindi natin pinababayaan ng ating mga lolo't lola. At marami na po tayong naipasa ng mga batas, including itong pagtataas po ng social pension, no? From 500 to 1,000 pesos. At marami pong mga nasa waitlist pa po, DSWD, na hindi pa nababayaran. At lumalapit sa akin yung mga lolo't lola, Sir, hindi pa kami bibigyan yung aming social pension. At aside from that, ang concern rin po, since PhilHealth is here, alam niyo, pag tumatanda tayo, marami ng maintenance, marami ng sakit. At yung concern ng ating senior citizens ay baka pwede niyong mabigyan ng prioridad at importansya po ito. Doktora Mary Jean, yung concern ninyo, ma-cover rin po ng PhilHealth ang kanilang mga gamot, no, mga maintenance ng ating mga lolo't lola. Alagaan po natin sila. Ito yung edad na lumalabas talaga yung sakit at wala na pong kakayahan na magtrabaho. Kaya nga po dapat ay bigyan ng prioridad ito sa mga pension at sa pagbili ng gamot. Doktora Mary Jean, isingit na lang po kita sa concern ng senior citizens. Maraming salamat po, Your Honorable Chair, Senator Bongo. Andito po ako upang iparating po sa committee na ito ang aming mga kahilingan, hindi naman reklamo, kundi kahilingan para sa ating mga nakatatanda. Una po, alam po namin na meron kayong yakap. Ito po yung ating package para po sa e-consulta. Binago lang ang pangalan. At nandyan po, nakasulat sa yakap na yan, gusto po namin sana na mabigyan at matuunan ng pansin na dapat yung screening tool para sa geriatric ay isali po at gawing mandatory sa lahat po ng ospital. So yan po una na hinihingi namin. Pangalawa po, baka pwede naman nating pag-usapan sa susunod yung ating tinatawag na comprehensive geriatric assessment para naman po ito sa 70 years old and above. Kasi hiwalay po ito kesa ibang mga package natin. And we call this the Elderly Comprehensive Geriatric Assessment. Kasi kung titingnan po natin, preventive po ang ating approach. So kailangan po namin yan para sa aming mga nakatatanda. Pangatlo po, dahil nandito na rin lang naman ako, alam ko po na meron kayong ginawang bago lang nilunsad ninyo yung 20,000 pesos gamot coverage for all members of PhilHealth. So ang gusto po namin na sana itong gamot na ito na 20,000 coverage for our older adults ay kailangang mailatag natin ng maayos ang proseso at anong mga gamot ang pupwede dito at ano po yung excluded. Kasi kanina po sa hearing namin kay Senator Erwin Tulfo, ang chair naman po sa Social Services, meron pong isusulong na batas sa kanila po yung tinatawag na maintenance medication bill para po sa ating mga nakatatanda. At gusto ko lang pong iparating sa inyo na ang aming isinusulong dito na 1,000 na maintenance medication bill doon sa kabilang committee ay gagawin po itong maintenance medication card. Hindi po pera iaabot kundi isang klaseng card that they can actually use wherever they go para po sa kanilang mga maintenance medications. Yun pong inyong 20,000 pesos per month na gamot. Kailangan po nating mailatag ng maayos ang proseso at ano-anong mga coverage nito for the older persons. Pang-apat at panghuli, Your Honor, Sir, Senator Bongo, meron po kayong isinusulong dito na Senate Bill number 170, PhilHealth Card Act of 2025. Meron po kaming komento dito. Whilst we support this,
and we, laud our senator here and for everyone else, we would like to say this, that you need to ensure na heto po ay hindi maabuso. Pangalawa, that data accuracy and duplicate mismatched records are reconciled. And then we need to also understand the supply chain na kailangan ay walang identity theft risks, at kailangan pong mag-coordinate tayo dito with existing local IDs and OSCA cards. Kasi hindi po pwede na magamit siya na hindi naman dapat gamitin doon. So we want a mandated data cleaning and reconciliation prior po sa mass issuance ng PhilHealth cards na ito. This is again to protect our older persons, and we need to be senior sensitive for the exemptions and the alternatives that our senior citizens can actually avail. And lastly, in the technical working group that will have to be created for this particular bill and for other bills henceforth, wherein the senior citizens are also affected and can avail of these programs, we recommend that the National Commission of Senior Citizens be included in these discussions. Magandang araw po at maraming salamat po, Sen. PhilHealth President, kindly take note of his comments and observation tungkol po dito sa PhilHealth card na ating sinusulong yung concerns ng ating mga senior citizen. Dr. Mary Jane Loreche is a doctor also, and dati po siyang active sa National Task Force Against COVID nung kasagsagan po. Sa Cebu po siya nag-serve rin po nung panahon ng 2020. Yun, Dr. Loreche. And then sa SOCPEN, DSWD, may update ka ba tungkol dito? Yung sa waitlisted, nag-aantay yung mga kababayan natin ng mga lolo't lola na marami pang hindi na babayaran, hindi pa nila na-avail yung increase from 500 to 1,000. Meron bang tinatawag na waitlist dito, ang DSWD? Mr. Chair, apologies po because I am not the program in charge po about the SOCPEN. But I think the department will be providing na lang po siguro update within the day po doon sa status po ng ating pong pension and then for the waitlisted po, Mr. Chair. Baka iparating nyo na lang rin po yung concern nila. Dr. Edwin, kindly continue po. So siguro po yung mga concerns po ng ating representative po, Mr. Chair, ng senior citizens, ay babanggating ko na rin po dito sa aking presentation po. Kasi partially, hopefully, ma-cover din po natin. Next slides na po. So ang pivot nga po namin ay maging preventive itong konsulta o yakap. At ang karagdagan po dito, in-expand po natin yung mga diagnostic benefits at kasama na po ngayon dito yung cancer screening. Yung pong gamot ay pangangailangan ng ating mga seniors kasi ito po mostly yung mga pangmatagalang gamutan po, chronic disease like hypertension, dyslipidemia, para din po sa diabetes. Dati po kasi yung 21 gamot, kung tawagin monotherapy, di ba? Ngayon ho, usually combination therapy ho ang binibigay eh. Kaya po pinalawig namin ng 75. Although we can coordinate naman po kung ano pa po yung mga pangangailangan. Pati po neurologic kasama na po doon sa 75. Bibigyan po namin kayo ng listahan. At yung pong sinasabi po ninyo na fraud detection, naka-incorporate na rin po doon sa aming sistema yung facial recognition na nakadikit din po doon sa ating biometrics ng PhilSys card. So bago po tayo bigyan ng anuman pong mga reseta o mga request, ay may identity verification na po tayo. So salamat po dun sa mga comment nyo po. So yung pong ating shift nga is from being reactive to being proactive. Next po, slide. At ito po ay nagbabago kaya welcome po yung mga inputs po ng ating mga iba-ibang mga support groups. Kanina nga po yung mga lupus groups kausap ko na kung pwede ring i-incorporate sa yakap yung initial testing ng lupus. So hindi pa ho siya kasama. So sabi ko lang, kailangan natin yung mga standard of care at saka doon sa ating mga gamot ay
parte ba siya ng PNDF? Kasi hindi po kami makaka-cover ng karagdagang damot kung hindi rin po siya covered ng PNDF at approved ng HTAC. Next slide. So ito po yung kabuuan, yung primary care, unlimited consult po yan dun sa ating primary care physician. So yung low-hanging fruit po dyan, doktor, isama natin yung geriatric assessment tool na pwede na po